Maraming Pilipino ang nadadala ng hype sa pag-i-invest. Crypto, stocks, real estate. Akala nila mabilis ang yaman, pero sa huli, sunog ang pera. Ang video na ito ay hindi lang basta babala, kundi isang gabay kung paano mo maiiwasan ang mga bitag na ikinapahamak ng marami. Dito mo matututunan ang tamang mindset, ang tunay na sequence ng pera, at ang smart investing strategies na swak sa Pinoy context. Panoorin mo hanggang dulo dahil sa huling bahagi ay ibabahagi ko ang pinakamahalagang aral na pwedeng magbago ng pananaw mo sa pera at sa investing. Pero bago natin simulan, paki-like naman ang video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Maraming Pilipino ang nalulugi sa pag-i-invest hindi dahil masama ang crypto, stocks, or real estate, kundi dahil mali ang mindset at kulang sa tamang kaalaman. Ang pinakamalaking bitag ay ang hype. Yung paniniwala na ang pag-i-invest ay parang lottery ticket na pwedeng magpayaman overnight. Kung tutuusin, ang ugat ng problema ay ang tinatawag na shortcut mentality. Maraming kababayan natin ang nakikita lang sa social media o sa mga sikat na vlogger na kumita raw ng malaki sa crypto o stocks, kaya agad silang sumasabak ng walang sariling research. Ang tawag dito ay speculation, hindi investing. Kapag speculation ang basehan, ang decision ay nakasalalay sa hype, sa chismis, o sa takot na maiwanan. Halimbawa, may mga tao na bumili ng meme coins dahil trending, kahit hindi nila naiintindihan kung ano ba talaga ang project na iyon. Ang resulta, kapag bumagsak ang presyo, nalulugi sila nang hindi man lang alam kung bakit. Ang tunay na investing ay may plano, may pag-aaral, at may long-term na pananaw. Ang speculation ay parang sugal, umaasa ka lang na tataas ang presyo dahil may hype, hindi dahil may tunay na value. Isa pang malaking bitag ay ang survival gap. Maraming Pilipino ang pumapasok sa investments gamit ang perang dapat sana ay pambayad ng kuryente, tubig, or panggastos sa pagkain. Kapag ang perang ini-invest mo ay kailangan mo rin sa susunod na buwan, hindi ka talaga handa. Ang nangyayari kapag bumaba ang market, mapipilitan kang mag-withdraw ng palugi dahil kailangan mo ng cash. Ito ang tinatawag na panic selling. Hindi mo na kayang maghintay na bumalik ang market kasi may obligasyon kang bayaran. Ang investing ay dapat ginagawa gamit ang extra money, hindi yung pera na nakalaan para sa basic needs. Kung wala kang buffer, ang investment mo ay hindi asset kundi liability. At higit sa lahat, ang hidden cost ng kakulangan sa kaalaman ang pinakamalaking dahilan ng pagkalugi. Ang loss ay hindi lang dahil bumagsak ang market, kundi dahil pumasok ka sa isang bagay na hindi mo naiintindihan. Maraming Pilipino ang nalulugi dahil hindi nila alam ang basic concepts ng investing. Ano ang risk, ano ang diversification, ano ang liquidity. Kapag wala kang financial literacy, kahit anong asset ang hawakan mo, magiging delikado. Halimbawa, may mga tao na bumili ng condo units bilang investment pero hindi nila naisip ang maintenance fees, property taxes, at ang hirap maghanap ng renter. Ang ending, imbes na kumita, dagdag gastos pa. Sa crypto naman, maraming nalulugi dahil hindi nila naiintindihan ang volatility. Akala nila guaranteed ang kita pero hindi nila alam na pwedeng bumagsak ang value ng token ng higit sa 50% sa loob lang ng ilang araw. Kung iisipin, ang hype trap ay parang illusion ng mabilis na yaman. Nakikita natin ang mga success stories ng iilang tao na kumita ng malaki pero hindi natin nakikita ang libu-libong nalugi. Ang media at social platforms ay madalas nagpo-focus sa winners, hindi sa losers. Kaya maraming Pilipino ang nahuhulog sa bitag ng sana all. Ang mindset na ito ay nagiging dahilan kung bakit marami ang pumapasok sa investments nang walang plano. Ang totoo, investing is not about speed, it's about discipline. Hindi ito sprint, kundi marathon. Kung gusto mong maiwasan ang hype trap, kailangan mong baguhin ang pananaw. Una, huwag mong isipin na ang investing ay shortcut sa yaman.
Ang totoong yaman ay dumarating sa consistency at tamang strategy. Pangalawa, siguraduhin na ang perang ini-invest mo ay hindi pera na kailangan mo sa survival. Kung wala kang emergency fund, huwag ka munang sumabak. Pangatlo, mag-invest ka muna sa knowledge bago sa assets. Ang financial literacy ang tunay na proteksyon laban sa hype. Maraming kababayan natin ang nagsisimula sa maling lugar. Sa hype, sa shortcut, sa survival gap. Pero kung babalikan natin, ang tunay na dahilan ng pagkalugi ay hindi ang market crash, kundi ang kakulangan sa tamang mindset at kaalaman. Ang investing ay hindi magic, hindi instant, at hindi dapat basehan ng sana all. Ito ay proseso na nangangailangan ng disiplina, pasensya, at tamang foundation. Kung hindi mo naiintindihan ang pinapasok mo, mas mabuti pang huwag muna. Ang pinakamahalagang investment ay hindi pera, kundi karunungan. Ang hype trap ay isang paalala na ang pag-i-invest ay hindi para sa lahat agad-agad. Hindi ito dapat gawing kapalit ng trabaho o panggastos sa basic needs. Kung gusto mong mag-invest, siguraduhin na handa ka hindi lang financially kundi mentally. Dahil sa mundo ng investing, ang pinakamalaking kalaban ay hindi ang market, kundi ang sarili mong mindset. Kung gusto mong malaman kung handa ka na ba talagang mag-invest, kailangan mong maintindihan ang tamang sequence ng pera. Hindi sapat na may extra kang cash at agad kang sumabak sa stocks, crypto o real estate. Ang tunay na investing ay may foundation, may buffer, at may tamang timing. Ito ang tinatawag na wealth pyramid, isang gabay na siguradong makakatulong sa mga kababayan natin para hindi malugi at para masiguradong sustainable ang kanilang financial journey. Unahin natin ang cash flow management. Maraming Pilipino ang naniniwala na ang susi sa pagyaman ay malaking income. Pero ang totoo, hindi mahalaga kung gaano kalaki ang kinikita mo, kundi kung magkano ang natitira pagkatapos ng lahat ng gastos. May mga tao na kumikita ng 100,000 pesos kada buwan, pero ubos din dahil walang disiplina sa paggastos. Samantalang may iba na kumikita ng 20,000 pesos, pero marunong mag-budget, kaya nakakapag-ipon. Dito pumapasok ang tinatawag na 50-30-20 rule. Sa Western context, ito ay 50% para sa needs, 30% para sa wants, at 20% para sa savings o debt payments. Pero sa Pinoy context, kailangan nating itong i-adjust. Dahil mas mataas ang cost of living at mas unpredictable ang income ng marami, mas realistic na gawing 60% para sa needs, 20% para sa wants, at 20% para sa savings o pagbabayad ng utang. Ang mahalaga ay may malinaw na sistema. Kapag may disiplina sa cash flow, hindi ka mabubulaga ng gastos at hindi ka mapipilitang galawin ang pera na dapat sana ay pang-invest. Sunod ay ang tinatawag na anti-sana-all buffer o mas kilala bilang emergency fund. Bago ka mag-invest, siguraduhin na may nakatabi kang pera na sapat para sa 3 hanggang 6 na buwan ng iyong gastusin. Halimbawa, kung ang monthly expenses mo ay 20,000 pesos, dapat may nakatabi kang at least 60,000 hanggang 120,000 pesos. Ito ang magsisilbing proteksyon kapag may nagkasakit sa pamilya, nawalan ng trabaho o may biglang pangangailangan. Ang emergency fund ang dahilan kung bakit hindi mo kailangang galawin ang investments mo kapag may crisis. Kung wala kang buffer, mapipilitan kang magbenta ng assets sa maling oras, kadalasan palugi. Kaya bago ka magtanong kung anong stock ang magandang bilhin, itanong mo muna sa sarili mo. May emergency fund ka na ba? Kung wala pa, huwag muna. Ang emergency fund ang tunay na anti-sana-all dahil ito ang magbibigay sa iyo ng peace of mind na hindi ka basta-basta matitinag ng problema. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang debt detox. Maraming Pilipino ang nag-i-invest kahit may utang pa sa credit card. Ang problema, ang interest ng credit card ay umaabot ng 36% per year. Kung mag-i-invest ka sa isang asset na nagbibigay lang ng 5% return, lugi ka pa rin dahil mas mataas ang binabayaran mong interest kaysa sa kinikita mo.
Ang tamang mindset ay bayaran muna ang high-interest debts bago sumabak sa merkado. Kung may personal loan ka na may 20% interest, unahin mo muna yon kaysa mag-invest sa isang bond na may 6% return. Ang investing ay hindi lang tungkol sa paglalagay ng pera sa assets, kundi tungkol sa tamang sequencing. Kung hindi mo aayusin ang utang, para kang naglalagay ng tubig sa timba na may butas. Kahit gaano karaming pera ang ipunin mo, mauubos din dahil sa interest. Kung pagsasama-samahin natin, ang wealth pyramid ay simple pero powerful. Una, ayusin ang cash flow management para siguradong may natitira sa bawat buwan. Pangalawa, magtayo ng emergency fund para hindi ka matitinag ng bigla ang problema. Pangatlo, bayaran ang high-interest debts para hindi ka lugi sa interest. Kapag naayos mo na ang tatlong ito, saka ka lang handa para sa tunay na investing. Ang sequence na ito ay hindi glamorous, hindi hype, at hindi instant. Pero ito ang tunay na sikreto ng mga taong nagtatagumpay sa investing. Maraming Pilipino ang nalulugi dahil nilalaktawan nila ang mga hakbang na ito. Diretso agad sa stocks o crypto kahit wala pang emergency fund, kahit may utang pa sa credit card, kahit hindi marunong mag-budget. Ang ending, imbes na kumita, lalo pang nalulugi. Ang wealth pyramid ay paalala na ang investing ay hindi tungkol sa bilis, kundi sa tamang foundation. Kung gusto mong magtagumpay, huwag mong gawing shortcut ang investing. Gawin mo itong proseso na may tamang sequence, disiplina, at protection. Ang tunay na tanong ay hindi kung anong asset ang bibilhin mo, kundi kung handa ka na ba talaga. Kung maayos ang cash flow mo, may emergency fund ka, at wala kang high interest debt, saka ka lang pwedeng sumabak sa investing ng may kumpiyansa. Ang wealth pyramid ay hindi lang gabay, kundi proteksyon laban sa hype trap. Ito ang magbibigay sa iyo ng matibay na pundasyon para sa tunay na financial freedom. Kung gusto mong simulan ang pag-i-invest nang hindi nasusunugan ng pera, kailangan mong maintindihan na ang tamang paraan ay hindi agad-agad tumalon sa hype, kundi magsimula sa matibay na pundasyon. Ang smart investing ay hindi tungkol sa bilis, kundi sa tamang proseso. Unahin natin ang pinakamahalagang investment, ang sarili mo. Bago ka maglagay ng pera sa kahit anong asset, siguraduhin muna na nag-i-invest ka sa karunungan. Ang pinakamataas na return on investment ay hindi galing sa stocks o crypto, kundi sa skills na pwedeng magpataas ng iyong active income. Halimbawa, kung mag-aaral ka ng bagong digital skill tulad ng video editing, coding, o online marketing, pwede kang kumita ng mas malaki sa trabaho o side hustle. Kapag mas malaki ang income, mas malaki ang capital na pwede mong ilaan sa investments. Ang problema ng maraming Pilipino ay gusto agad mag-invest kahit kulang pa ang income. Ang resulta, maliit ang capital at mabilis maubos. Pero kung mag-i-invest ka muna sa sarili mo, mas lalaki ang kapasidad mong mag-ipon at mag-invest nang hindi ka nasusunugan. Ang karunungan ay asset na hindi nawawala, at ito ang magbibigay sa iyo ng mas malaking oportunidad sa future. Kapag handa ka na, pwede mong simulan sa low-risk entry points. Hindi lahat ng investment ay high risk. Para sa mga nagsisimula pa lang, mas mainam na pumili ng government-backed investments gaya ng Pag-ibig MP2. Ang programang ito ay tax-free, may guaranteed returns, at mas mataas kaysa sa regular savings account. Kung ang goal mo ay mag-build ng habit ng investing, ito ang perfect start. Bukod dito, pwede ka ring gumamit ng digital banks na may mataas na interest rates. Maraming digital banks ngayon ang nagbibigay ng interest na mas mataas kaysa sa traditional na bangko, at dahil regulated sila ng Bangko Sentral ng Pilipinas, safe ang pera mo. Ang mga ganitong low-risk investments ay hindi glamorous, pero sila ang tamang training ground para sa mga bagong investors. Dito mo matututunan ang disiplina ng regular na paglalagay ng pera nang hindi ka natatakot sa malalaking swings ng market. At syempre, ang tunay na sikreto ng smart investing ay consistency. Ang pagyaman ay hindi nangyayari sa isang bagsakan.
Hindi ito parang jackpot na biglang lalaki ang pera mo overnight. Ang tunay na yaman ay dumarating sa maliliit ngunit tuloy-tuloy na halaga. Dito pumapasok ang peso cost averaging. Ang konsepto ay simple. Maglagay ka ng fixed amount regularly, kahit bumaba o tumaas ang market. Halimbawa, kung maglalagay ka ng 5,000 piso kada buwan sa isang mutual fund or index fund, hindi mo kailangang hulaan kung kailan tataas o bababa ang presyo. Ang ginagawa mo ay binabawasan ang risk ng timing at pinapalaki ang chance na kumita sa long term. Ang strategy na ito ay napatunayan na mas epektibo kaysa sa paghahabol ng hype. Ang mga taong nagtatagumpay sa investing ay hindi yung magaling manghula ng market, kundi yung consistent na naglalagay ng pera kahit maliit lang. Kung iisipin, ang smart investing ay parang pagtatanim. Hindi mo pwedeng asahan na bukas ay may bunga na agad. Kailangan mong magtanim, maghintay, at mag-alaga. Ang investment sa sarili mo ay parang lupa. Kapag fertile, mas maganda ang tubo. Ang low-risk entry points ay parang mga binhi, safe at siguradong tutubo. At ang consistency ay parang araw at ulan. Kahit maliit, basta tuloy-tuloy, siguradong lalaki ang ani. Maraming Pilipino ang nalulugi dahil gusto nila ng instant results. Pero kung susundin mo ang tamang proseso, hindi mo kailangan matakot sa hype. Ang tunay na sekreto ay patience at discipline. Invest in yourself first, start with safe options, and stay consistent. Sa ganitong paraan, hindi ka lang makakaiwas sa sunog, kundi makakabuo ka ng matibay na financial future. Sa huli, ang smart investing ay hindi tungkol sa kung gaano karaming pera ang inilagay mo, kundi kung paano mo ito pinamahalaan. Ang pinakamalaking asset mo ay hindi ang pera, kundi ang mindset. Kung marunong ka mag-invest sa sarili mo, kung may disiplina ka sa low-risk starts, at kung consistent ka sa peso cost averaging, siguradong makakamit mo ang tunay na financial freedom. Ang tamang paraan ay hindi mabilis, pero ito ang siguradong daan para sa mga Pilipino na gustong mag-invest nang hindi nasusunugan ng pera. Mga paalala, ang pag-i-invest ay hindi larong pampalipas oras at lalong hindi ito magic na biglang magpapayaman sa iyo. Ito ay seryosong desisyon na may kaakibat na responsibilidad at panganib. Maraming Pilipino ang nalulugi hindi dahil masama ang investment mismo, kundi dahil kulang sa tamang paghahanda at kaalaman bago sumabak. Kaya bago ka maglagay ng pera sa kahit anong asset, tandaan na ang unang hakbang ay palaging financial literacy. Kung hindi mo naiintindihan ang isang investment, mas mabuti pang huwag muna. Ang pinakamalaking protection mo laban sa hype at maling desisyon ay ang tamang kaalaman. Isa pang paalala, huwag mong ilalagay sa investment ang perang nakalaan para sa pang-araw-araw na gastusin. Ang perang pambayad ng kuryente, tubig, pagkain at gamot ay hindi dapat ilagay sa stocks, crypto o real estate. Ang investing ay para lamang sa extra money na kaya mong iwan ng matagal. Kung wala kang emergency fund, kung may utang ka pa na mataas ang interest, o kung hindi mo pa kontrolado ang cash flow mo, hindi ka pa handa. Ayusin muna ang foundation bago sumabak sa merkado. Huwag ka ring magpadala sa hype. Ang mga viral posts, trending coins, o biglang sikat na stocks ay madalas nagdadala ng panic buying at panic selling. Tandaan, ang tunay na yaman ay hindi nakukuha sa bilis, kundi sa consistency. Mas mainam ang maliit ngunit tuloy-tuloy na pag-i-invest kaysa sa isang malaking taya na pwedeng mawala sa isang iglap. Sa huli, ang investing ay hindi tungkol sa sana all, kundi sa handa ako. Kung handa ka sa tamang kaalaman, tamang foundation, at tamang mindset, mas malaki ang chance na magtagumpay ka. Ang pera ay hindi dapat pinapasok sa hype, kundi sa disiplina at tamang plano. Disclaimer: ang lahat ng information sa video na ito ay para sa education at general awareness lamang. Hindi ito financial advice. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito. At para sa mga iba pang content like this,
mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang The Filipino Daily. Maraming salamat.